Coach Yeng Guiao, masyado nga bang minamaliit si Scottie Thompson? At Justin Brownlee, meron pa ba siyang makakalaban para sa Best Import Award? Sa series nga ng Ginebra versus Rain or Shine, madalas sinasabi ni Coach Yeng Guiao na nahihirapan silang bantayan si Justin Brownlee at si RJ Abarrientos. Sa mga interview nga kay Coach Yeng Guiao ay madalas niyang sinasabi na kailangan nilang masolusyonan ang tandem ni Brownlee at ni Abarrientos, na tila ay parang nababaliwala na si Scottie Thompson. Sa Game 1 and 2, hindi naman nawala si Scottie, nandyan pa rin siya at yung impact niya sa laro ay the same pa rin. Pero mukhang nakalimutan yata ni Coach Yeng Guiao na former MVP itong si Scottie Thompson. At mukhang ginawang inspirasyon niya ni Scottie, exploding 25 points sa kanilang Game 3 versus Rain or Shine. Dito ay nakita natin ang MVP mode ni Scottie Thompson. Unstoppable din si Scottie sa 3-point area, shooting 5 out of 8. Dito ay parang pinamukha ni Scottie Thompson na hindi lang dapat mag-focus ang Rain or Shine kay Justin Brownlee at Abarrientos dahil nandito pa rin siya. At kung magpapatuloy ito, mukhang sasakit ang ulo ni Coach Yeng Guiao dahil hindi lang si Brownlee at Abarrientos ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin, kundi ang dating MVP na si Scottie Thompson. Samantala, dahil na rin sa Achilles injury na natamo ni Bol Bol sa game nila versus Meralco, ay mukhang malabo na ito makapagpatuloy pa sa mga remaining games sa kanilang semifinal series. Si Bol Bol nga ay nag-average ng 35 points, 13 rebounds per game. Kaya naman pagdating sa statistics ay siguradong alam na natin na malakas ang tsansa niya pagdating sa Best Import Award. Pero dahil na rin sa nangyari sa kanya, mukhang dalawang import na lang ang maglalaban para sa award na ito. At ito ay si Jalen Johnson ng Rain or Shine at Justin Brownlee ng Barangay Ginebra. At ang dalawang import nga na ito ang magkatapat sa semifinals. At sa kanilang series, si Justin Brownlee ang nagdo-dominate. At kung statistics ang pag-uusapan, lamang pa rin si Brownlee, nag-a-average siya ng 29 points per game kumpara kay Jalen Johnson na nag-a-average naman ng 24 points per game. Pero alam nyo ba mga paps na kahit magkatapat si Justin Brownlee at si Bol Bol para sa Best Import Award, makukuha pa rin ito ni Justin Brownlee. Bakit? Ito ay dahil sa media votes kung saan ito ang kahinaan ni Bol Bol, dahil alam naman natin na ayaw ni Bol Bol na magpa-interview. At pagdating sa ganitong mga award, napakalaking criteria ang media votes. At dito lamang si Justin Brownlee dahil alam naman natin na napaka-humble lang ng import na ito. At kung si JB nga ang mapipili, ito na ang kanyang magiging ika-4 na Best Import Award, dagdag sa kanyang resume bilang isang Best Import sa PBA history. Kung nagustuhan nyo yun mga paps, please like the video and subscribe na rin kayo for more PBA updates. This is Jel Pops TV. See you again para sa ating next video. God bless!